kaya nawala na si General. But anyway, mga palangga, so nakita nyo ba na nagbingo na naman tayo? Diba? That's the word of Roy, ng Bagong Lipunan. So, habang nag-antay tayo kay General Macanas, in-appoint na nga ng bonggang-bongga si Ralph Recto. Diba? So, kinuwento ko yan sa inyo, ngayon ay naging balita na. Alright, nakabalik na si General Macanas. General, welcome back again. Ayan, nagkukwento na po ako tungkol kay Ralph Recto na, di ba, isa siya sa mga expose ko at ngayon nga ay naging napalit na nga ni Jokno. Siya ay sa Department of Finance na. But anyway, balik po tayo muna sa issue ninyo. So, nung pinalan po kayo ng case ng PNP chief, ano po ang first, na pumasok sa isip niyo at naramdaman niyo? Yun nga, nabigla ko. Hindi ko inaasahan na filean ako ng kaso dahil alam ko yung ginawa ko. Yung title ko, AFP PNP Generals. Nagorgor, Nagorgor na naman si General. General, nagorgor na naman po ang inyong signal. Bakit kaya? Kasi the last time na in-interview ko si General, mukhang okay naman. Ibang location ko ngayon. General, yan. Okay, sige po. So, yung na-filean kayo ng case, yung naramdaman ninyo, ano po ulit? Nabigla, hindi ko inaasahan. Dahil alam ko na walang violation yung ginawa ko, yung title is mayroong question mark. At saka yung sinabi ko doon sa video. Ayan, ayaw talaga nilang pasaltain si General. Nagorgor na naman yung signal ni General, nakakaloka. Ayan, General, gurgur sila ng gurgur sa'yo. So, kumusta po ngayon si General? Ayan, General, ayan na, nakabalik na po kayo. Ayan, ginugurgur po yung signal nyo. Okay. Okay po, okay na po. Ayan. Okay, balik po tayo dun sa sinabi ninyo na nabigla kayo. Kasi nabigla ako. Nabigla, but later on, alam ko, panggigipit o pananakot. Kaya ako, handa kong harapin dahil alam ko wala akong nilabag na batas. Yung sabi nila, violation ng anti-cybercrime. Wala akong ginawang. Yes. General, nakamute yata kayo. Tignan mo. Yan, okay na. Wala kayong nilabag na law. Okay? Yes, wala. Okay. Very clear yung mga sinabi ko doon. Those are just my analysis and opinion. Yung pictures na ginamit ko, they are public figures. Ginagamit na. Public figures sila. Ginagamit na halos lahat ng vloggers. At I did not mention names. Yes. Wala akong binanggit na pangalan ng mga general. And then, nagtatanong lang kung meron bang ganon na kasi ibinis ko yung pangyayari noong panahon ni President Erap na nagkaroon ng withdrawal of support. Yun yung context ko. Yes. Tama po. So, dumating na po ba yung subpoena ng ni PNP chief? Wala pa, hinintay namin. Nagtatanong na nga yung abogado ko na ibinigay mo kung natin na. Wala pa naman. Sa abogado natin. Thank you. Wala pang subpoena. Wala pa. So, sabi ni Jing Veles, Miss Marlica, para sa akin, nga mas pabor nga ang opinion nila Doc Lorraine at ka Eric kay General Macanas. At dismayado nga po sila, sabi ni Anacorda na unforgivable. Sinabi ba ni Acorda yon? Well, unforgivable din ang ginawa niya sa amin. Okay? Patas lang tayo, mga palangga. So anyway, wala pa pong
Wala po ba kayong nararamdaman na parang threat sa buhay ninyo after this pangyayari po? Sa ngayon, salamat sa Diyos, wala naman. Mhm. Dahil mas gusto ko nga itong pinailan na lang nila ako ng kaso kaysa yung direct threat sa buhay ko. Yes. Sa ngayon, hindi ako kinakabahan sa aking security. Okay, that's good news, ano? Kahit, ako po kahit may presyo yung ulo ko, hindi rin ako kinakabahan eh. Mana po ako sa mga general na matatapang. Siguro po yung kabilang buhay ko, general din ako. Ikaw nga ang kwan. Ikaw ang nabuhay na Generala Gabriela Silang. Pwede, di ba? So, nagpapasalamat po ako dahil yan yung nararamdaman mo ngayon na walang threat, that's good news. But sabi ko nga po sa inyo, hindi kita iiwan. Hindi ka namin iiwan ng mga palangga ko na nanonood ngayon. Kaya naman malakas po ang loob kong labanan natin yung pag-suppress, pag-oppress, pang-aapis sa atin. So, gusto ko rin pasalamatan in advance yung mga lawyers na talagang nung message ko ay talagang sumagot sila na yes, kung kailangan nyo, ng serbisyo namin, just, mag-inquire lang kayo sa amin, di ba? Yung friend ko kasi, actually, siya talaga yung siya talaga yung may contact dun sa law firm na yun, wala naman akong kakilala talaga ng bonggang-bongga. Kasi yun din po kasi yung law office ng kaibigan ko. Kaya kung hindi nyo na itatanong, law office din yun ng friend ko, kaya sabi ko dun sa friend ko, kukontakin ko yung may hawak ng case mo. So, yun na nga. So, that's good na umingi tayo ng serbisyo sa kanila, serbisyong publiko. 'Di ba? So, ngayon, General, kumusta po yung kasi napapanood ko yung vlog mo, mukhang overwhelming, ang daming gustong tumulong sa inyo. Sino-sino po yung mga tao na pwede natin pasalamatan na gustong tumulong sa inyo? Yung may vlog ka, I think 2 nights ago, na pinakita mo yung aking email address. Okay. Yes. Ang daming nagme-message, message of support, message sa financial donation, prayers. Ayan, yun ang dami. Kung minsan, napapagod na itong aking thumb. Kailangan niyo po ng sekretarya. Ako na, personal ko nang inaasikaso kasi natutuwa naman ako. Parang nai-encourage ako pag binabasa ko yung mga messages nila. Kaya lahat na nagme-message sa akin ay nawala na naman si General. Ayan. Balik natin si General. Ayan, General, nakabalik na po kayo. Ayan, lahat na nagme-message po sa inyo ay sinasagot ko. Sinasagot, nawala na naman si General kasi may na ang signal. Ginugurgur ni Kuti. Ayan. So, okay lang po yan. Nakaka-stress talaga ang signal sa Pilipinas. Hindi lang po ang signal na nakaka-stress, pati ang buhay na dinadanas ngayon ng ating mga mamamayan sa kahirapan. So, buti na lang muna, at this moment in time, ay signal pa lang ang nakaka-stress. Okay? Sige po, going back po. Okay. Yan, humihingi ng financial details, paano sila makapagpadala ng financial support. So, mayroong GCash, mayroong bank account number ko dito. Meron din yung anak ko na yung tinanong mo yun. Yung Zelle. Oo. Yun ang binibigay ko. Nyo. Yeah. Mas maganda po yun. Kasi diretso, sabi ko nga sa mga kapalangga, sa mga kababayan ko, nakilala ko po kasi si General, hindi dahil sa political vlog niya. Nung una ko po talaga kayong napanood during pandemic, yung namimigay kayo sa mga tribes, sa mga kapitbahay ninyo. Kaya ko po kayo pinapanood doon. Sabi ko nakakatuwa naman tong retired general na sa kabila ng, ng at least age nyo at narating nyo, pwede lang kayo mag-enjoy, but you spend your time with your mga kapitbahay. And we are grateful, sa mga taong katulad po ninyo. So, General, ang susunod kong katanungan, sa buong buhay po ba ninyo nakasuhan na kayo?
Nung nasa serbisyo ako, nakasuhan ako yung tinatawag namin na mission related. Okay. Ano po yun? Yes, example, anti-illegal logging ng gobyerno ng DINAR na deputize na tumulong sa DINAR. So, marami kaming nahuli na mga kahoy, mga sakyan. Okay. Okay, nawala naman si General kasi kapag kapag ang pinag-uusapan natin yung mga kaso-kaso ng gobyerno, talagang ginugurgur tayo. Tingnan natin, ginugurgur tayo. Sige, antayin natin si General. So, para at least makilala natin si General ng Husto, kung ano yung mga pinagdaanan niya tungkol sa mga paggigipit. Kasi ako, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakasuhan ng bonggang-bongga. Okay? At hindi pa ako nakaka-attend sa korte at wala naman akong tinarantadong tao. So, ayan, tingnan natin, baka makabalik. Okay? Ayan. Ito mga palangga. Ayan, wala na si General. So, wala akong involved sa pulburon, wala rin tayong involved sa corruption. Kasi hindi naman ako well, pwede ka naman kahit sa private sector, pwede kang mag-neck-knock, di ba? Binabalita na palitan na ni joke mo si Ralph Recto, sabi ni M. Yeah. M stands for Maharlika, o di ba? So again, bumingo na naman tayo, di ba? Nakita nyo, bumingo na naman. Ayan, ibabalik na natin si General kasi talagang yan. Ayan po, General, nakabalik na uli kayo. So, tungkol po ito sa na-deputize kayo, ano po bang nangyari doon? Okay, yung mga nahuli namin na may-ari ng logs, okay, mga truck, opo, pinailan nila ako ng kaso sa Regional Trial Court na talo sila, inelevate nila ang kaso sa Court of Appeals, talo pa rin sila. Wow. Kasi ginawa ko lang yung trabaho ko, mabuti, sinuportahan ako ng DNR, sinuportahan ako ng aking commanding general, at yun, nalusutan ko yung kaso ng... Ayan, wala na naman. Diyos ko. Alam mo, very interesting to interesting tong yung revelation ni General. General, so, ano pong year ito, General Macanas? Mga 2003. Okay. So, ibig sabihin nito, ginawa mo lang yung trabaho mo, hinuli mo ito mga illegal loggers. Tapos ikaw pa binaliktad. Iba talaga laro sa gobyerno, ano? Yes. Ako ang kinasuhan. Dahil wala daw akong authority. Very clear, yung authority from the DINAR na deputation order. Basta deputize kami. That's, kumbaga, inatasan kayo na manghuli nitong mga destabilizer sa mga kakauyan. Yes. Kumbaga, yung ating mga kalikasan, destabilize nila, di ba? Pinagpuputol yung mga kahoy, you as a deputy na inatasan ng DNR, ginawa mo yung trabaho, pero binaliktad ka pa. And that's good news. That's good news. Ako ang news. kinasuhan. Yes. Ang good news na clear ka kasi ginawa mo lang yung duty nyo. So, see, mga kababayan, so, meron ba? Kinasuhan din ako. Ayan. Basta talaga katotohanan, ginugurgur tayo palangga. So, yeah, I think the problem is yung signal talaga sa Pilipinas. Kasi tsaka malayo si General ayan, nakabalik na yata. Ayan, putol pa rin siya. So, good luck, General Macanas. Illegal logging, sabi ni Sally Kigochi. So na nakikilala natin ang General Macanas na nagtrabaho for 34 years ay ever since pala ginagawa niya yung trabaho niya. Ayan, so General, ano yung pangalawang kaso po? Sa Commission on Human Rights, kinasuhan ako ng mga leftist. Okay, ano po nangyari doon? Tinutulungan ko yung mga katutubo. Kasi ever since nasa serbisyo ako, ang focus namin pagtulong sa mga katutubo dahil sila yung target halos 90%
ng mga nagre-rebuilding in pay ay mga katutubo. Kaya ang focus namin, ako yung natasan na magtulong sa mga katutubo as battalion commander, tulong ko sa tribo. Nako, binaliktad na naman ako, ini-exploit ko daw ang mga katutubo. So yun, kinasuhan ako sa Commission on Human Rights, kinasuhan ako sa Ombudsman. Okay. So, sa awa ng Diyos, dahil ginawa ko naman lang yun, trabaho ko, maraming testigo ang mga tribo overwhelmed. Ayan, wala na naman. Gorgor na naman ang digital infrastructure ni Kuting. So, kumusta kayo dun sa Pilipinas? Ganyan din ba yung inyong nararanasan? Teka, General, ayan, balik po ulit kayo, okay? So, sa Commission on Human Rights po, kinasuhan kayo. Okay lang po. Kapag napuputol kayo, ako taga-salo. Okay. Alas 7 kasi ngayon, alas 7 ng gabi sa Pilipinas, maraming gumagamit ng signal. Kaya peak. Parang peak. Kapag peak pala. Alas 7 ng gabi. Okay. So, nakasan po kayo sa Ombudsman, then? Okay, doon muna sa Commission on Human Rights. Commission on Human Rights, okay. Yun na. Commission on Human Rights. Ang mga tribal leaders, nagpunta doon, nagbigay ng kanilang mga statements, pinasinungalingan yung charges sa akin ng mga leftist. Okay. So, na-forward yung okay na? Opo, okay na, okay. Yung result ng investigation ng regional director, ipinorward niya sa CHR main office hanggang na-clear yung kaso ko sa Commission on Human Rights. Okay. Yes, dahil sa pagtulong ko sa mga katutubo. Opo. Dito naman sa Ombudsman, related pa rin doon sa anti-illegal logging operations namin, pagtulong sa DINAR. Okay. So yung mga illegal loggers, dalawang kaso. Korte ang isinampa at doon sa Ombudsman. Oh. So, dahil suportado ako ng DINAR, yung mga statements from the regional director, yung suporta, later on, na-clear ako sa Ombudsman dahil puros mga ano lang yun, mga harassment. Kaya yung mga ganitong kaso-kaso, medyo sanay na ako. Okay. Sanay na po kayo. So, wala po kayong mga convicted cases laban sa inyo? Wala pa naman. And that's good news. Yes, malinis ang konsensya ko na una, serbisyo sa Diyos. Lahat ito para sa Diyos, para sa bayan at sa kababayan. Service to God, country, and people. Kaya I can face anybody with yung mukha ko na yes. Wala kayong katakutan kasi wala po kayong inagrabyadong tao. Ang sabi nga ni Manoy Ed, si Manoy Ed, parang close na close ko si Manoy Ed. Manoy Ed, thank you for watching. Sabi niya, ang mga harassment cases na ganyan, parte na yan ng trabaho ng police at military. Okay na rin yan kaysa wala tayong ginagawa. Yes, tama. Sabi ni Jerlyn, katutubo, tinutulungan mo magreklamo talaga. Ang mga NPA supporter, gagawan ka ng kaso. Usually, malakas ang loob nila kasi may backer din yan na mataas na opisyal. Buwaya at mga peste ang kalaban pala ni General. So, ayan. So, yun ang so, going back, General, so nung time na po yun, balik tayo dun sa time na yun, nakirasuhan kayo nitong mga makakaliwa, sabi nga ni Palangga na nag-comment, ay may mga backer yan, mga yan, at kinasuhan din kayo nung mga illegal loggers. Kasi, madalas, yung mga illegal loggers, ang nasa likod po niyan, mga tiwali din sa gobyerno eh. Madalas. Hindi naman natin nila lahat, pero madalas. So, sa case po ba ninyo, ayan, wala naman si General. So, yes, madalas, di ba, mga Palangga? Kausapin mo sa sarili ko, no?
Yes, Marlic. Wala na yung interview ko eh. So wala na si General. So yun na, magmo-monologue na lang ako. Ayan. Salot pa rin sa'yo, General. Si Cotton Team 25, present. Ayan si General, nakabalik na. O, General, so yes. So madalas po, di ba, sabi ko nga kanina, yung mga illegal loggers na yan, malalaki negosyo yan eh. Hindi ko naman nila lahat, pero yung karamihan ay may backup ng mga tao, ay mga politiko. So during that time po ba, hindi kayo hinaras? Like physically, o mga pananakot, pananambang, mga ganyan? Wala naman dahil nasa service pa ako noon. Marami akong security, maraming sundalo. So, wala akong problema sa yung parang physical threat or harassment. Wala. Sa mga, kasi wala po akong idea, no, pagdating sa mga men in uniform, na kung kayo po ba ay dati kayo nagserbisyo sa bansa natin, then dati kayong general, pag ganito po bang may mga threat sa buhay ninyo, although sinabi nyo kanina wala, let's say may mga ganong threat, pwede po ba tayo mag-request sa government, sa AFP, ng something na, oy, dati naman akong serbisyo po, yung nagserbisyo, may natatanggap ako na threat. Meron po bang ganong batas or benepisyo para sa mga retired men in uniform? Wala. Una kasi, parang considered civilians na kami ngayon. Diferensya lang is may pension kami. Kaya pwede na kaming kagaya ito, nagsasalita ako. So considered civilian ako. So wala nang benefits na gano'n na security from the AFP, wala. Kasi sasabihin ko lang dito, kasi po dito sa Amerika, syempre magkaiba naman. May share ko lang po sa inyo. Nung ako po ay nag-file ng police report na sinasabi ko na, may gustong gumurgur sa akin, pinadalan po ako ng, dito ko na ngayon ko pa lang, first time kong sasabihin. Sabi po ng police, sabi niya, kung sa tingin mo na may danger, okay, magpapadala kami ng police escort. Tatlo sa gilid ng tatlo actually yung sa bahay mo. Okay, so sabi ko wala pa namang crime pero pwedeng magkaroon ng crime kaya in prevention pinadalhan po nila ako. Tapos kapag I feel like something kasi nga nag-report na ako, ma-share na sa mga kababayan na I feel like may umaali-aligid, I can call the police here in the States, in California, na may something na umaaligid. Right there and then, pumupunta po talaga sila. Kaya yung mga tambalos-los dyan na humahunting sa akin, ako hahunting sa inyo. Anyway, mga police hahunting sa inyo. LAPD. Okay, so going back po tayo, General, sa inyong journey. Okay? Ano po yung nakita niyong mga injustice sa ating bayan nung kayo po ay nasa serbisyo pa? Okay, ang nakikita kong injustice is yung kakulangan ng serbisyo na nakakaabot sa mga liblib na mga lugar, lalo na sa mga tribal communities. Diyan po sa inyo, no? Yes. Kawawa, yung kalsada, halos walang kalsada, walang malinis na tubig, yung edukasyon, ang layo ng paaralan, walang kuryente, halos walang makain. Yun po, yung injustice nga nakita ko. Kaya, ang mga makakaliwa, madali silang maka-recruit sa mga katutubo na pumasok, na humawak ng armas. Kaya yun, nakakasakit damdamin yung dahil kakulangan ng edukasyon ng mga katutubo na nadideceive sila ng makakaliwa, kaya humahawak ng armas. Kaya, yung throughout my career as an officer, diyan ako nag-focus sa katutubo.
Kaya hanggang ngayon, tumutulong pa rin tayo sa katutubo. And natutuwa naman ako na unti-unti napapansin na yung injustice sa mga katutubo. Sample ngayon, mga katutubo, priority na sila na yung makapasok sa sundalo. Ngayon po? Yes. Pag nalaman nila yung applicant, qualified lahat. Pag nalaman nila na member ng indigenous people's tribe, priority. Kaya marami na tayong mga katutubo na either sundalo or police. Yan ang isang magandang nangyari. Ito, nagsimula nung panahon ni PRRD. Sabi nga, General, sabi nga po ni Maris, oy, nanonood si Maris, kumusta ka na palangga? Sabi niya, di ba sa panahon ni PRRD, natutulungan iyan ng mga barangay development program ng NTF-ELCAC? Correct. Yeah. Correct. Dahil yung executive director ng NTF-ELCAC, si Sir Kapuyan, Allen Kapuyan, siya rin ang commissioner ng National Commission on Indigenous Filipinos. Okay. So, talagang buhos ang suporta sa mga tribal communities panahon ni PRRD. Lalo na dito nung nagkaroon ng NTF-ELCAC, ang daming mga tribo ngayon na natutulungan na. Yeah, actually, ang karamihan po sa kanila na-meet ko eh. Na-meet ko po sila dito sa Los Angeles Philippine Consulate. Kaya familiar po ako sa mga istorya ng mga indigenous people of Mindanao, particularly mga taga Mindanao. So, General, mabalik po ako dun sa mga taong overwhelming ang support sa inyo ngayon dahil nga sa pagkaso sa inyo ng Chief PNP. So, gaano ba karaming mga abogado, maliban sa mga abogado natin na nilapitan, okay? Gaano karami ang support sa iyo? May mga lawyers pa ba na iba na gustong magtulong? Yes, isa yung nag-email, nung nakuha niya itong email address ko, nag-volunteer siya na, General, I'm willing to offer my services. Sana yun. Isang batikang lawyer from Cordillera. Ayaw lang niyang... Huwag na natin mga pangalanan. Oo. Sa Cordillera, sabi niya, Manong General, sabi niya, nabalitaan ko yung kinaso sa'yo. Just tell me kung kailangan mo ng services. Sabi ko, salamat, attorney. Tapos, napanood ko na, Manong General, yung video mo. Wala akong nakitang libelous statements na ginawa mo doon. Ang sa'yo, they are just general statements, pronouncement. Kaya wala akong nakikitang problema sa video mo, sabi ng Igorot lawyer. Diba? Merong nag-text sa akin, lawyer din. Ito ang pinakaunang nag-text. Sabi, General, wag kang mag-alala. Siguradong dismiss yung kaso mo. Okay. Yung title mo is My Question Mark. Yes. Okay. Yung title mo, you are asking. So, walang problema doon. Sabi niya, yung pictures na ginamit mo, they are public officials. So, walang problema doon. Tapos sa content, sa video mo, wala kang binanggit na mga pangalan. Wala nga. Oo. Oh. Sabi po ba, sabi ko doon sa inyo, kahit ako hindi lawyer. Kahit ako lawyer, sabi ko, General, panalo tayo. So, ano pa po sabi niya? Ito, panibagong lawyer, unexpected na vlog kanina. Galing sa, kung malala mo yung spokesman ng Mabasa family nung kasagsagan ng kaso ni General Bantag, yung si Attorney Toto Kausing. Yung vlogger, okay na ako si Toto. Ito, Kausing, kumusta ka na? Ilongguan natin si Toto Kausing.
Oo, Na, minsan, ikaw, Toto Kausing, minsan, ayon ka sa akin, minsan hindi. Pero okay lang yan. That's freedom of speech. Natural na, lang yon. Kalayaan natin lahat yan kasi hindi naman tayo magkakapareho paminsan-minsan, di po ba? O to, si Toto Kausing po, ano nangyari sa kanya? nabigla ko, may nagpadala sa akin ng vlog niya. Ang title ng kanyang vlog is Kaso ni Acorda versus Macanas, walang sustansya. Yun ang title. That's So, nung good. pinanood ko, ang ganda yung sinasabi niya. Sabi niya, hindi ko kaibigan yan si General Macanas. Yeah. Kasi dahil sa kaso ni Bantag, magkaiba kami ng pananaw. Okay? Okay. But, Yun nga sinasabi ko eh. and that's not important. Ang aking katotohanan. Itong ginawa kay General Macanas, pananakot lang ito. Nakakaya sa PNP chief na hindi man lang, I don't know kung nabasa ba nila o napanood ba yung video, basta sabi ni, I don't know kung may binanggit siyang salita against kay General Acorda na hindi ko na lang panggitin. Baka, hindi, pero kung hindi naman po kayo nag-originate according to that person, so definitely, wala namang libelous doon. Yun na nga yung problema, General. Mga kababayan, ito na nga yung problema. I believe, ito yung purpose ng kaso laban kay General para takutin tayo. Which is, hindi naman tayo uurong, di ba? So, ano daw sabi, General? Okay, ano po? Sabi ni Engineer Toto Kausing, dahil na-disbar naman siya, Engineer din ba siya? Okay, go. Pananakot sa amin ng mga vloggers na kritiko. Kasi ako, kritiko din ako. Sabi niya, General Macanas, kritiko, talagang pananakot ito para lang tumahimik kami ng mga nagsasalita. Walang sustansya. Maibabasura yan sa piskalya. Meron pa yung PNP officer nag-text. Police ha? Police. I have been an investigator for 18 years, sabi nito. Okay. Nako, mapapahiya si PNP chief sa ipinail na kaso dahil yun na nga, yung question mark, tapos yung walang binanggit na pangalan. Wala talaga. Oo, mapapahiya lang ito ang PNP chief. Ganon ang sabi ng police officer. Hindi ko lang banggit ang pangalan. Wag na. Sabi nga, kaya po kayo ay natuwa. Yes, relax lang. Dahil, okay, pwedeng ko bang i-share yung experiences ko as battalion commander? Yes, opo. Yan pong gusto malaman ng tao kung sino ba si General Macanas nung siya ay nagsiservisyo sa bayan o mahawak ng baratatatat. Okay po, go. Okay. Sa aking area of operation dito sa Mindanao, merong talagang identified namin na Communist Party member, siya ang pinakamalakas sa area sa probinsya. Kailang nagkataon, isang madre. Madre po? Yes. Babae? Oh my God. O tapos? Hindi ko na alam. Pangalanan po. Basta madre siya. Naka-madre. Okay. Hindi pa lang ako, 1985, nasa ako sa lugar, nandun na siya. Okay. So, identified na namin na siya ay Communist Party. Siya talagang namamahala sa galawan ng mga makakaliwa sa probinsya na ito. Nung Lieutenant Colonel na ako, Battalion Commander na ako, nandun pa rin siya. Tapos ang gobyerno, AFP ba o PNP, parang wala silang magawa dahil takot sila nga banggay dahil religious eh. Oo, gagamitin yung religious group para sabihin, inaapi sila or ginigipit something. So ako, commander na ako, pumasok ako sa barangay kung saan nakabase yung kumbento o yung hospital, kung nasaan yung facilities ng Madre. Pumasok ako para tumulong sa mga tao magpatayo ng bahay kasi kawawa ang tirahan ng mga katutubo, tumutulo
ang mga bubong. Parang pawid lang po, no? Pawid o nipa, di ba? Sako pa minsan. Yes, butas-butas ang kanila. Pumasok ako doon para tumulong. Ay nako, pinitisyunan kami na paalisin kami para mawala ang presensya ng tropa ko doon sa barangay kung saan nandun yung madre. Doon ako nagalit. At nag-decide ako na labanan ko na siya frontally. No matter what, kung anong mangyari sa akin, itinaya ko na ang aking career. Opo. Maraming mga dating rebelde na nag-surrender, nasa amin na. Ang iba, na ipasok namin na sundalo. Sir, yan, si sister na yan ang tagabigay ng gamot. Every time na mag-anniversary kami, siya yung nagsasalita, nag-i-inspire sa amin na ituloy ang revolusyon. Ganun. Oh, wow. Sabi, hindi na pwede ito, labanan ko nito, bahala na. So, ginather ko yung affidavits ng mga dating rebelde na nabalik na, marami sila, nagbalik mo, mga sobrang 10, mga 15. Okay. Ginather ko yung affidavits at ako ang nag-file ng kaso doon sa piskalya. Ayun, wala na naman si General. Ayan, tagaling mga si General, ginorgor siya yata ng madre. Ginorgor si General ng madre, baka hindi natin alam kung buhay pa o baka nagmulto. Kung buhay pa, tanong natin kay General kung buhay pa yung madre. Diba? Sabi ni Roger Arinsana, sabi po ni Ka Eric na sinabi sa kanya ni General Acorda na gusto lang bigyan ng leksyon at takutin si General Macanas. O talaga, panoorin ko nga yan palaga. Binanggit ba yan? So, General, maputo lang po kita. Sabi ko, nag-joke po kasi ako. Sabi ko, kung buhay pa ba yung madre o kung hindi, baka mamaya binulto na tayo. But anyway, tuloy po yung kwento niyo sa madre. Ano po nangyari doon? Okay, so, nung nag-gather ko na yung aking mga pieces of evidences, nag-file na ako ng complaint doon sa piskalya sa lugar. So, ang piskal, tinanggap. Kaibigan din namin yung piskal, yung pro-government talaga. Pro-government. Pro-government, ayaw niya sa mga makakaliwa. Nung tinig, nako, Colonel, mahina ang mga ebidensya mo kasi puros pa lang yung affidavits. Okay. Kailangan corroborating evidences para mag-prosper itong ipinail mong complaint para aakyat sa korte. Sabi ko, Piskal, tanggapin mo lang. Let it be known na pinailan ko siya ng kaso. Kung hindi okay lang. In short, tinakot ko lang din yung man. So, nakasubok ko na ako niyan, na nag-file ng kaso para patutin. Pero, okay. Nung na ng fiscal yung final kong rebellion complaint against sa Madre, nako, nagpa-press conference na ako. Naging darling of the media na ako sa area kasi dati akong spokesman. Bago ako naging commander, spokesman ako. Okay. Yun ako sa mga radyo, TV, na-highlight. So, sanay na pala kayo sa, sa media? Yes. During that time, wala pang social media, pero you're used to it. Ano lang, TV at saka radyo. Marami akong na mga radyo reporters, TV, marami. So, sinadya ko yung kopya ng aking complaint. Pinadalhan ko yung mga radio stations, TV. In-interview nila ko, naging matunog na usap-usapan yun sa probinsya na Army Colonel file rebellion cases against a sister. Oh, kailan alam ko na ang kaso, it will not prosper dahil sinabihan ako ng sister. So, General Macanas, i-clear lang natin. Okay? I-clear lang natin kasi baka sabihin minsan kasi yung mga tao, minsan hindi nila kayang arukin kung ano yung pinag-uusapan natin. When you say kasi tinakot nyo lang yung madre, hindi dahil tinakot mo, yun ang pagkakaunawa ko dahil nanggipit ka. Kumbaga gusto mo lang iparamdam kasi nga may mga reports na siya ay makakaliwa. So actually yung
ginawa mo, it's for the country pa rin. Para Yes. lang niyang magtanda. Kasama yon sa aming parang legal offensive. Okay, legal offensive ang tawag. Okay. 2006. Okay. Yun na yung trend sa armed forces na dapat palakasin ang aming legal offensive. Kasi nung una, hindi kami nagpa-file ng kaso. Kasi parang kayo pa yung sinisisi eh. Parang di ba yung mga makakaliwang grupo, lagi kasi kayong pag mga police, ay mga men in uniform, police, or AFP, madalas, even nung panahon ni Pangulong Duterte, it's, ang sinasabi nila ay human rights violation. Ginigipit kayo, inaapi kayo, di ba? Inaapi sila pala. I mean, inaapi yung mga makakaliwang grupo. Pero General Macanas, sa case naman natin, ang ipinagtatanggol natin, taong bayan. Sa case mo. Hindi naman tayo kumakampi sa mga rebelding makakaliwa. Di po ba? Correct. So, iba naman itong case ko dahil ako ang tinatakot. Very sure yung kaso. Ayan, wala naman si General. So, Kuting, yung ano mo, yung infrastructure mo, DG infrastructure mo. Nasaan na yung digital infrastructure mo? Nilunok nyo na kasi budget lahat eh. Okay, balik tayo kay General. Okay, so sa case mo po ngayon na hinaharap, laban dito sa PNP chief. Yes, alam ko mahina yung kaso nila. Basta bigyan lang ako ng patas na laban. Salamat dahil binigyan mo ako ng abogado o abogada di Campanilla. Talagang hindi ko atrasan itong laban. Well, you know what? Alam niyo, General, lumaki po kasi akong nakita ko yung mga pang-aapi ng mga tao. So, siguro maraming beses na ako nagkukwento sa vlog. Kaya naman, gustong-gusto ko po itong laban natin. Ng laban ninyo. Yung laban niyo po, laban ko yan. Okay? Kasi dito po ako talagang galit sa mga tao na makapangyarihan na kahit wala tayong ginagawa, ay binabaliktad tayo. At tinitwist ang mga kwento. Okay? So again, nabasa ko ang iyong napanood, nabasa ko dahil tinranscribe ko, isinulat ko, word pati tuldok yung salita mo. Kaya po nandito talaga ako sa side mo, maliban sa mga magaganda mong ginagawa para dyan sa tribe ninyo, sa inyong lugar. Pero ito kasing nararamdaman kong pang-aapi sa inyo, General, ito rin yung nararamdaman ko ngayon. Okay? It just so happened, General, nung na ako ay nasa Amerika, siguro naman napanood niyo nung kinasuhan ako, di ba, ni Taberna at ginamit yung kanyang anak. Kesyo may sinabi ako, ganito, sa anak niya. Pero never ever ko naman sinama yung anak niya na nagsalta ako, no, may pangit ako na sinabi sa anak niya. So pareho po tayo ng laban. So ginagamit, even though si Taberna ay hindi siya politiko, pero siya ay aso ni Lisa Ahas. Alam ko yan for sure. So, kaya nung nalaman ko na ginanito ka ng isang PNP chief, sabi ko sa sarili ko, actually dito sa bahay, nung time pa lang na narinig ko po na tinutugi si General Macanas, gigil na ako. Ang sabi ko nga po, yung anak ko, nandito, sabi ko, tutugisin ko rin yung mga ginayupak na yun. Sabi ng anak ko po, Mama, ano ka na naman, may tutugisin ka na naman. So yun, kinukwento ko po sa family ko, yung case ninyo. And, you know, this is really lesson learned. Kasi hindi po lahat ng tao katulad ko, katulad mo, na kayang idepensa yung sarili nila. May mga taong tahimik. Hindi nila alam kung saan sila pupulutin. Wala silang kakilala. Diba? Wala silang abogado. Wala silang, unang-una, walang pera. Diba? So, yun po yung pinaka-problema natin sa Pilipinas na nagsasalita tayo ng tama, nagsasalita tayo para sa kapakanan ng majority ng Pilipino, pero sa kabila ay binabaliktad tayo, tayo pa ang nakagawa ng mali. Katulad po nung inyong naranasan nung kayo ay nasa serbisyo pa. Diba? Yeah. Pero you know what, mga kababayan, nakikita niyo po yung email ni General Macanas, diba? JohnnyMacanas9184@gmail. Sa lahat po ng gustong tumulong sa kanya,
financially, prayer, o lahat. Diyan nyo lang po siya i-message. Kasi ang bawat tulong nyo po sa kanya, mga kababayan, ay hindi lang yan para sa kanya, para din sa kanyang mga tribe. Dahil sabi ko nga, nakilala ko si General sa vlog niya, ay marami siya mga charity na gawa. And again, ano ko lang, gusto ko lang iklaro, ito po kasi ang sakit sa ating bayan, na ang tingin lahat ng mga taong makapangyarihan o mayayaman na kakasuhan ko to, tatakutin ko kasi walang pera to. Iikot, baka magluluhod to at magmamakaawa. So ang tendency, kung lahat tayong mga Pilipino, natatakot-takutin na lang ng ganon, so magiging cycle ng buhay, di po ba, ng bawat Pilipino, na takot tayong bumangga sa mga taong nasa gobyerno, which is the reason why they are there, because of us. Di ba, General Macanas? Ayan. Parang nag-ano naman si General na ayan, General? Okay? Yes. Naririnig ka. Opo. So, parang yun nga, sabi ko nga, sa case ko, kaya po ako nasa likod niyo, sabi ko sa inyo, all the way susuportahan ko po kayo. Kasi nararamdaman ko yung panggigipit. Dahil yung sa akin is tanim kaso yun eh. Ginawan po nila ako ng peking address. Okay? For sure, na-i-vlog nyo yun. Diba? At naniniwala ako na si Taberna ay proxy lamang ni Liza. At naniniwala din po ako na si Acorda ay proxy din ni Liza. So, sana, kung nanonood ka, General Acorda, sige, hindi kita tatawaging Anacorda ngayon. Okay, kung naririnig mo ang boses namin, di ba? Para hindi ka mapahiya sa buong Pilipinas, mag-isip-isip ka at sana basahin mo yung, kung for sure marami kang tao, dahil you guys are powerful, you have money, ipatranscribe mo sa iyong staff, okay, o kahit sa asawa mo, sa anak mo, yung sinabi ni General Macanas, then panoorin mo yung video, then bilang isang PNP chief, di ba, na napakataas ng narating mo sana sa buhay, ngayon timbangin mo. And umarap po kayo sa salamin at kausapin ninyo ang sarili ninyo. Kung ito ba ang General Macanas na for 34 years na nagserbisyo sa flag, nagserbisyo sa mga Pilipino, ay karapat-dapat nagipitin ninyo. Yun lang ang pag-uusap ko sa inyo. Kasi lahat naman tayo ng Pilipino may puso eh. Yung iba lang, nababahiran ng itim na puso. But tayo naman, General, sa ating mga kababayan, what you see is what you get. Kung ano yung pinaglalaban namin dito, consistent kami. Kaya nalulungkot ako na ginagawa po sa inyo ito dahil may utang po ang Pilipino sa inyo, General eh. Utang namin sa inyo yung serbisyo ninyo. So, yung mga taong iniligtas nyo, yung mga tribo na pinagtatahan ninyo, diba? Kaya dapat kaming mga Pilipino magpapasalamat sa men and women in uniform na talagang yung ginagawa ninyo ay para sa Pilipino. Actually may mga common friends kami ni General Acorda. Dito sa General Macanas, dito po sa Los Angeles may mga police attaché yan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, I was so active. Sobrang active ako na umaalalay sa NTFL CAC, umaalalay sa programa ng gobyerno. Kaya napakasakit sa akin na mismo yung mga taong naka-uniforme ay magigipit sa kapwa niyang naka-uniforme like you. So, yes. But I'm so happy kasi hindi po kayo natitinag sa laban na ito. Kasi supposedly, you're just nag-enjoy na lang kayo sa vlog ninyo, di ba? Nag-enjoy kayo sa vlog ninyo. Parang libangan na eh. Diba? Yung pakikipaglaban ninyo sa pag-i-echo ninyo ng mga pangyayari sa bayan at yung opinion ninyo. Tapos biglang may ganito. So, pero ano yung right now po, ano ang sinasabi ng puso ninyo? Ang puso ko, sinasabi na huwag matakot. Kung ano yung tama, yun ang gawin ko. So, yung tama is
magiging boses ako ng mga taong nasa laylayan. Dahil kung ako nga ito, isa ng retiradong general, nila ng ganitong kasuhanan, how much more yung mga kawawang kababayan natin. Opo. Kaya sabi ng puso ko na huwag kang matakot. May Diyos na who is in control ng lahat. Kaya, tuloy ang ano, tuloy ang tuloy ang vlog. Tuloy po ang vlogging world natin. Tuloy ang tulong, tuloy ang charity ninyo. So pagpatuloy nyo lang po. You know what? Kasi actually po sa akin mas matindi eh. Kasi may padalang hitman dito eh. Mas matindi eh. Opo, kasi wala namang safe sa mundong ito eh. Mag-agree naman lahat tayo eh. Kasi sinasabi ng iba na, oh Maharlika, matapa ka lang kasi nasa Amerika ka. No, mas maraming, may mga crime, nakikita niyo naman sa news, walang safe sa mundong ito. Pero, I believe, katulad niyo, General, na kailangan hindi tayo natakot. Kasi nasa tama tayo. Correct. Diba? Walang dapat katakutan. At gusto kong i-encourage yung ating mga kababayan, whether nasa Pilipinas ka o nasa abroad, na wag po tayong mataranta. Na kapag may taong nagkaso sa inyo, kung alam nyo nasa tama, you relax for a while, wag kayong ma-depress, wag kayong umiyak, paganahin nyo po ang inyong brain cells, mag-isip kayo, magkalma kayo kung ano yung solusyon. Kasi lahat ng bagay may solusyon, lalo na kung ikaw ay nasa tama ka. Pero kung nasa mali ka, magtago ka na. Hindi mo ba, General? Magtago na yung mga mali. Yes, ito nga, on the positive side, Opo. marami akong mga friends na nagsasabi na, Sir, pinapasikat ka lang ni General Acorda. Meron lang hindi ko na banggitin ang pangalan sa Facebook. Wag na. Ganito ang post niya. PNP Chief, pinasikat ng todo ang isang vlogger general na baka pwedeng maging senador. May basa nga ako kanina. Oo. It happened before. Facebook. Kaya, mayroong isang retired colonel na kaibigan ko. Sabi niya, Sir, sa group chat namin, talagang ikaw ang pinag-uusapan namin at sikat na sikat ka na. Kaya po kayo. Dalawa ang kasikatan ko, sikat sa mga naniniwala sa akin, sikat din sa mga tao na naniniwala sa Diyos ako. Yeah, ayan, nawala na naman si General. Ayan, sa Tagalimuan siya. Actually, pareho lang kami ng kapalaran ni General, di ba?